ng Panginoon. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Tatapusin ko na lang po ang testimony ko sa inyo sa pamamagitan ng a cappella song. Siguro po doon sa a cappella song ko, nandun na po lahat. And I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days you held me in your hands. I know that you're my Father, and you're my and I will sing of the goodness of God. Yes, Lord God, hallelujah. Ang dami pong goodness ng Panginoon sa akin. Kaya sabi ko po, ang covenant ko po sa Panginoon, yung araw-araw, magma-my day ako. I will say, thank you Lord for your faithfulness, kasi napaka-faithful niyo po sa akin. Yung unang step ko po lang dito sa Maranatha, meron na po, last 2023, meron pong umakay sa akin dyan, pagpasok ko po dyan. Ang lamig-lamig po, nakaganyan po siya sa akin. At pagkatapos po, pag-upo ko po, umiiyak na po ako. Nakita ko po ang dalawang malalaking angel dito. Nakatayo po dyan. Ang pakpak po niya, abot hanggang doon sa ceiling natin. Tuwan-tuwa po ako, Panginoon ko. And then, naramdaman ko po yung basbas ng Espiritu Santo. Sabi ko, kakaiba talaga itong Maranatha PTL Club. Na-born again po ako sa Jesus is Lord Fellowship sa Araulio. And 2000 po yun. Na-strain po ako, nandun po talaga ang bahay din po, Panginoon. Ang pagkaka-strain ko po, napakatagal po. Nakatingin na po sa akin ng lahat ang tao. Ang dami, hindi na po ako makabangon. Nag-i-speaking tongue po ako. Ang haba-haba po ng speaking tongue ko, ayaw niya akong patayuin. Yun pala po, marapakarami kong struggle na mararanasan. Una-una po, yung anak ko, 17 years old, na-diagnose po siya ng kidney failure. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Basketball player yung anak ko. Hindi ko naman po siya biniblame, kaya lang po yung struggle mo bilang ina, nandoon po. Bakit po ganito? Sabi ko sa sarili ko, healthy yung anak ko, basketball player. And then, on anyhow po siyang dialysis. And then, hindi na po niya kaya ang katawan niya. Sabi sa akin ng doktor, bata pa po, i-kidney transplant natin. Papasalamat ako sa Panginoon. Binigyan niya po ako ng puso na sobrang pagmamahal sa anak. Dahil yun naman po ang responsibilidad natin bilang ina, bilang magulang. Kaya sabi ko sa doktor, yes, ang BP po niya, yung magsi-second year ng kanyang dialysis is nagiging 70/50. So, hindi na po niya kaya ang dialysis. Sabi ng doktor, i-kidney transplant na natin. Tapos, yung papasalamat ko sa Panginoon, nandun yung strength ko. Sabi ko, Lord, sige, ibibigay ko yung kidney ko sa anak ko. Tapos, yung mga anak ko, nag-o-oppose yung dalawa na, Mami, may problema na nga tayo. Ibibigay mo pa yung kidney mo. So, sabi ko, nagpa-check up na po ako, nag-cross-matching na po ako para mag-offer ako ng kidney. So, ang nangyari po, nagkaroon ako ng hindi ko na po, kasi nag-o-oppose po yung dalawa eh. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Nagkaroon po ako ng donor. Nung nagkaroon po ng donor yung anak ko, sabi po ng mga tao sa dialysis center, napakalaki ko daw po dahil yun nga yung anak ko mata-transplant. Nung time po na mas matindi po pala ang laban pag kidney transplanted. Dahil yung anti-rejection medicines, nagre-range po siya sa 1-3 a day. Pero purihin po ang Panginoon, sinupply po niya yung pangangailangan ko para sa anak ko. At ibinigay pa po niya sa akin ng 15 taon pa. Wala na po siya ngayon, pero purihin ang Panginoon dahil yung, ito pa po pala.
Dahil po sa sobrang pagmamahal ko sa anak ko, sinurrender ko po yung aking trabaho para mag-early retirement ako, may makuha ako para matransplanted ko yung anak ko. Nag-o-oppose po yung boss ko noon. Sabi niya gano'n, sayang naman. Hindi po masasayang. At nung siya'y nasa operating room, at the same time po yung donor, bumuhos po ang mga biyaya galing sa mga tao sa opisina. Kaya pagpalakpakan po natin ang Panginoon. Ayun po, pinahiram pa po niya sa akin ng 15 taon. At yung time po na nag-i-struggle ako, binigay niya po ako ng mapapangasawa, second husband ko po. Kasi yung una po, wala na din. Siya po yung tumulong sa akin sa pagsusuporta sa anak ko. Napakabait din po, God-fearing din po. Lumaki po kami sa relihiyosong pamilya. In fact nga po, doon po sa Muson, doon ko po nakilala si Sister Oclet. Grade 3 or grade 4 po ako. Pumunta po sila sa aming bahay. Methodist Church po ata sila noon. Tapos po, nagtuturo kami. Naging kaibigan ko pong matalik si Miss Aubilia Mayor. Naghahaping po kami sa mga eskwelahan. Nagtuturo po. Kasama nila ako. At tapos po nitong nga pong kung saan sa ang church po ako nakapunta dahil umuwi kami ng Mandaluyong, doon kami tumira. Tapos, Jesus Reigns Ministry. Pero itong 2023 po, 2021, COVID po tayo, no? 2020 po, nagkasakit po yung second husband ko. At di kayo maniniwala, alam niyo po ba ang sakit? COVID pa naman. Leukemia. Wala pong trabaho, di ba po? Dahil po, siyempre, pandemic. Sabi ng asawa ko, wag mo na akong pa-hospital. Hindi, papa-hospital kita. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi, wala tayong pera, wala tayong trabaho. Hindi, may pera tayo. Sabi ko gano'n. Hindi niya alam, yung ATM niya na binibigay sa akin, tinatabi ko yon. Hindi ko binabawasan. Bawasan ko man. Yun na lang yung kailangan ng Tapos, 8 months po siyang nagpasali ng dugo. Tapos, nung time po na wala na po ako ibili ng dugo, ang sinasalin sa kanya ay yung red blood cells at the same time yung platelet. Sobrang baba po ng kanyang hemoglobin at yung platelet niya na talagang susuko ka na talaga kasi wala po akong makitang donor. Kailangan may donor ako. Dahil pag sinabing ang donor ay galing sa Taytay, dahil tiga doon po siya, nire-reject na po ng hospital kasi madami daw COVID doon. Tapos, pag antipolo naman wala. Iyak po ako ng iyak, wala akong tigil sa kaiiyak. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Iyak ng iyak ako, talagang walang tigil. Nakita ako ng janitor ng ospital, nakaganyan ako. Iyak ako ng iyak, dasal ako ng dasal. Sabi sa akin ng janitor, Ma'am, ano pong problema ninyo? Wala kayong tigil ng kaiiyak. Sabi ko, yung asawa ko mamamatay na. Sabi ko, ganun, wala akong makitang dugo. Kasi sa Red Cross 2.5, wala na akong pera. Ayan po ba ang problema niyo? Pinagkalooban ako ng Panginoon ng angel na gano'n na, sige po, bibigyan ko po kayo ng donor. Sabing gano'n sa akin. So, tuwan-tuwa naman ako. Janitor, yun nahinip mo ng Panginoon. Di ngayon, na-transfuse siya. Tapos nung siyempre, leukemia, saan pa pupunta yun, iba? Sabi niya nung huling-huling buwan niya, wag mo na akong i-ospital. Nang sobrang namumutla na siya. Sabi ko, hindi, i-hospital kita. Sabi ko, ganun. Ayokong tignan ka dito sa bahay, wala akong gagawin. Tapos, namatay po siya sa ospital. Tapos po nung pandemic po, siyempre, nakaburol siya. Wala po talagang nagbibigay na mga ganyan. Iba, alam niyo na yun, yung abuloy or what, ganun. Wala pong pupunta, kundi pamilya niya. Wala naman din pong tumutulong sa akin. Nung after 3 days po, naililibing na siya, Lord. Sabi ko, wala po akong kakayahang mabayaran ng punerarya. Sabi ko ganun sa kanya. Nagtatawag na po yung sekretary ng ospital. Ay, ng punerarya.
darating na po kami dyan, i-ready nyo na po yung pera. Eh, malaki rin pong halaga yun, di ba po? Tapos sabi ko, Lord, paano ba to? Mapapahiya ako. Anak mo ako, Lord. I'm your property. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos, maya-maya, may dumating na sasakyan. 15 minutes to go, darating na yung secretary. Sabi, boss ng asawa ko. Ay, boss ko pala. Boss ko sa opisina. Tapos, may dalang pera. Naku, Diyos ko, Lord, thank you. Ang laki nung dalang halagang pera. Tapos, maya-maya, dumating naman yung boss niya. May dala ding pera. Napunan ko yung pangangailangan ko. Last 15 minutes. Kaya si Lord, just always on time. Kaya pinanindigan ko yung kanyang salita na John 14, verse 27, na huwag kang matakot o magulubihan, huwag kang behold, huwag kang matakot, huwag kang magulumihan, ako ang Panginoon, natutulong sa iyo. Kaya nagpapasalamat ako pa sa Panginoon. Yung time na, always on time siya, hindi siya nagpapabaya. Trust natin siya everyday sa buhay natin. At saka ang importante, nung tinanggap natin ang Panginoon, nang tinanggap ko ang Panginoon, I give my full trust to God. Sabi ko, lagi ko siyang kiniklaim, Lord, I am your daughter. Sabi ko ganun. I am your property. Kaya hindi mo ko pababayaan, Lord. In any struggle, like, example, kukuha ko ng exam. Ako naman na hindi masyadong matalino, pero nakakapasa. Ganon. Tapos lahat ng trabahong mapasukan ko, nai-impress yung mga boss ko na para bang pag anak ka ng Panginoon, parang sparkling yung personality mo na andun lahat yung biyaya, yung pagpapala na hindi mo maano, yung amazing, yung awesome God siya talaga na, Lord, paano nangyari yun? Nakapasa ako. Pati sa computer literate exam, wala naman akong masyadong sa computer dahil syempre matanda na. Pero yet, nakapasa pa din. Tapos sabi ko, ang bait-bait talaga ng Panginoon, hindi kanya pababayaan. Yung mga bagay na pagising mo sa umaga, meron na siyang iaano sa yung worship song. Maghapon ko na yung kinakanta. Pagkagising ko lang na ganun, bibigyan niya na ako ng isang worship song na kinakanta-kanta ko hanggang sa makasakay ako ng jeep, hanggang sa opisina, ganun. At hindi pa yung amazing biyaya ng Panginoon. Sobrang senior na talaga. I don't want to mention the age. Sobrang senior pa. Pero may trabaho pa din. Last March, dahil ang Panginoon, for the glory of God, nakatanggap pa rin ako ng Lifetime Achievement Award sa opisina namin. Na hindi ko sukat akalain, di ba biro nyo? Sabi ko, Lord, you are amazing talaga. Yung pagpapala mo, walang hanggan. Tapos basta everything that I do, Lord, thank you. Pagkakain, Lord, thank you. Pagsakay ko sa jeep, Lord, thank you. Yung personal na relationship natin sa Panginoon dapat laging nandoon. Yung, Lord, ganito, mamaya darating. Kumbaga sana lahat tayo, maramdaman natin yung, alam ko naman kasi righteous tayo na iba mga anak. At hindi pa yun papala. Yung si Sister Epnet nakaburol dyan, nakita ko siya sa tabi ko. Ganyan. Tapos ang dami pong maliliit na angel dito nakakalat po. Sinabi ko sa kapatid ko, ang daming angel, sabi ko. At si Sister Oklet, nakaupo dito. Alam mo ba, gintong-ginto yung kanyang upuan, nakaganon siya, nakamasid siya. At the same time, nung pagkakaano ko dyan, pagtingin ko, nasa tabi ko siya, nakangiti siya. Sabi ko, Lord, thank you. Kahit na wala si Sister Oklet, naramdaman ko pa rin siya. Yun lang, mga anak. Kaya, dapat talaga meron tayong malalim na personal na relasyon sa Panginoon. Dahil every day, every time, andyan siya, hindi siya nawawala. Thank you, Lord. Hallelujah.